Magandang hapon po sa inyo lahat. So, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon una sa matagumpay po na ginanap na youth camp. Dapat ang delegates doon ay 200 lang o 250 plus yung mga staff. Pero alam po ba ninyo, umabot po ng 350. Kasama na doon yung mga staff at mabiyaya po at base doon sa aking sakay habang inihatid ko sila, nagkukwentuhan sila na na-enjoy nila. Ang sabi ko, uulit pa kayo? Opo, pastor! Uulit pa raw. So, at sa aming pagbibiyahe, papunta doon sa San Ildefonso, nagkaroon pa kami ng discussion ng mga kabataan with regard sa mga paniniwala. So, salamat sa Panginoon at personal ko rin pong pinapaabot sa inyo ang pasasalamat ng aking mga kababayan sa pagtugon po natin na napaabot nating tulong doon at sila ay natutuwa. At mga personal silang nagpapasalamat po sa inyo na nakarating sa amin ang mga relief goods. Bagamat noong time na bali ang ginawa po natin, inendorso po doon sa namamahala sa evacuation center. Kasi bagamat marami kaming kamag-anak doon, hindi po pwedeng parang pipiliin mo lang yung mga kamag-anak mo. Ay kilala po ako doon, kaya yung tulong po natin mula sa Christ Redeemed Church at sa Sumandig Reformed Christian Church ay inendorso po natin sa namamahala sa evacuation center. At taas puso ang kanilang pasasalamat. So ngayong hapon, atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral natin. Sabi ko nga po, kailangang mag-rest ako na sabi ko sa mga kapatid natin, nagpalit kami kasi hindi ko po kakayanin. Parang napagod, pero okay naman po, nakapahinga ako ng maayos dun sa Sumandig. Bumiyahe po ako ng madaling araw, 4:00 para Ganun pa man, tayo po ay manalangin. Kami po, Ama, ay lumalapit sa inyo, aming mabuting Ama, mahabaging Ama, napakabiyaya po ninyo, at kayo po ay Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at nagtuturo at nagtutuwid din sa aming mga pagkakamali. Marami pong salamat dahil kami po ay nakasasamba ngayon sa inyo dahil lamang sa inyong biyaya sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Nawa patuloy namin kayong maluwalhati, patuloy namin kayong maparangalan. At sa hapon pong ito, batid nyo ang aming buhay. Kung kami po, Ama, ay merong bahid pa rin ng kasalanan na hindi po namin nahingi ng tawad, kami po, aming Ama, ay humingi sa inyo ng tawad at patawarin kami upang wala pong maging hadlang sa aming pangunawa sa inyong mga salita. At tulungan niyo po kami na maintindihan ang aming tatalakay ngayong hapon. At nawa, ito ay hindi lang matalakay, hindi lamang mapag-aralan, kundi lagi naming tanggapin na may pananampalataya na mayroong paglalapat sa aming buhay. Pangunahan niyo po kami at kayo po ang maluwalhati, kayo ang maitaas at kami ay laging maibaba sa inyong paanan na laging nagsasubmit sa inyong salita lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gusto ko pong basahin yung kinote po ni Martin Luther. CP po niya ito sa hindi kilalang pinagmulan, ang tungkol po sa pananampalataya at gawa ng batas. Kinote po niya ito at ganito po ang pagkabanggit. Ang tanong ay itinatanong, paano magaganap ang katuwiran kung wala ang mga gawa ng kautusan? Kahit sinabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Bilang sagot, magkaiba ang sinabi ng apostol, ang kautusan at pananampalataya, ang titik at biyaya. Ang mga gawa ng kautusan ay mga gawang ginawa ng walang pananampalataya at biyaya sa pamagitan ng batas
na pumipilit sa kanila na gawin sa pamamagitan ng takot o ng nakaaakit na pangako ng temporal na mga pakinabang. Ngunit ang mga gawa ng pananampalataya ay yaong ginawa sa diwa ng kalayaan dahil lamang sa pag-ibig sa Diyos. At ang mga ito ay magagawa lamang ng mga inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang isang unggoy ay matalinong gumagawa sa mga kilos ng mga tao, ngunit hindi sila tao. Kung siya ay naging isang tao, ito ay walang alinlangan na hindi dahil sa mga gawa kung saan ginaya niya ang tao, kundi dahil sa ibang bagay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng isang gawa ng Diyos, pagkatapos ay ginawa ng tao, gagawin niya, tapos ginawang tao, gagawin niya ang mga gawa ng tao sa tamang paraan. Hindi sinabi ni Pablo na ang pananampalataya ay walang mga katangiang gawa, ngunit ito ay nagpapawalang sala ng walang mga gawa ng kautusan. Sa makatuwid, ang pagbibigay katuwiran ay hindi nangangailangan ng mga gawa ng batas, kundi ito ay nangangailangan ng isang buhay na pananampalataya na gumaganap ng mga gawa nito. So mga kapatid, ang katotohanan po, tama. Ang katotohanan ng lahat ng mananampalataya ay tunay na malaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ito ay nagbubunga ng mabuting gawa. Yun po yung dapat nating tingnan na hindi tayo gagawa para tayo ay mapalaya ni Kristo. Gagawa sa pamamagitan ng kautusan para tayo mapalaya ni Kristo. Kaya nga, ang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa na nagpapakita ng pagsunod sa hinihingi ng kautusan, unay sa Diyos at ikalawa ay sa tao. Makikita natin yan doon sa binanggit na summary tungkol sa moral law. 1-4, sagad yun, pag-ibig sa Diyos. Then ikalawa, pag-ibig sa kapwa, gaya ng ating sarili. So ang tema po na makikita natin dito, particular ay dito sa verse chapter 5 ay kalayaan kay Kristo. So mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo yung verse 1-6. Gusto ko lang pong ulitin ito dahil yan lang po ang ating tututukan. Ang sabi po ng chapter 5, 1-6, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. 2, makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatututuhanan, sa bawat taong nagpatuli, siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. 4, kaya'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais aring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So yun lang po muna ang ating titingnan. So gaya na nabanggit ko, ang tema ng kalayaan at pagiging malaya kay Kristo ay sentro po dito sa verse 1 na binasa natin. So dito po mga kapatid, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na ano po, manindigan ng matatag sa kalayaang ito, na tumutukoy po kalayaan saan? Mula sa pagkaalipin ng kasalanan at sa legalistikong hinihingi ng batas. So, yun ang gustong ipakita ni Pablo. Ang kalayaang ito ay hindi isang bagay na natamo ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang
effort o pagsisikap o pagsunod sa ritual na relihiyon, kundi ito po ay isang regalo mula kay Kristo. Gift po ito mula kay Kristo. Ito yung magandang tingnan natin. Bakit nga naman tayo babalik pa doon? Kung ito yung regalo na sa atin, dapat ito yung ating pagyamanin. So, ang pariralang kung saan tayo pinalaya ni Kristo, ibig sabihin po, binibigyan niya ng diin ang katotohanan na sa pamamagitan ng gawang pagtubos ni Kristo sa krus, na ang mga mananampalataya ay napalaya mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. Grabe po yun. Napalaya po tayo sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. So, ang mga mananampalataya po sa Galacia ay meron pong malaki nga pong problema. Kaya si Pablo po ay pinagtatanggol dito yung ebanghelyo ni Kristo na kay bilis nilang tinalikuran yung biyayang tumawag kay Kristo. Ang malaking problema nila ay pinalitan ng kalayaan na natagpuan kay Kristo ng isang pagkaalipin sa batas. Yun po ang problema nila. Kasi kailangan nilang sundin ang batas ni Moises. So ngayon, mga kapatid, binabaliwala nila ang biyaya ng Diyos at ang masakit dito, pinalitan. Ano yung pinalit? Tuntunin na nagpapakita lamang sa kanilang pagiging makasalanan at hindi sa pagiging masunurin. Kumbaga, hindi pagsunod. Dapat makita nila, naisip parating ni Pablo, dapat nilang sundin ang Espiritu na kanilang natanggap nang ilagay ang kanilang pananampalataya. Kanino? Sa gawa po ni Kristo sa krus. Yun po. Kaya ang gusto kong topic natin o title ngayong hapon, Freedom in Christ and Liberty to Love. Kalayaan kay Kristo at kalayaan sa pag-ibig. So titingnan po natin yon. Kaya ang gusto kong mensahe ngayong hapon, ang kalayaan kay Kristo ay pamumuhay sa pananampalataya at ang kalayaan na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun po yung ating titingnan. Pagtutugmain po natin yon. Ang kalayaan kay Kristo ay pamumuhay sa pananampalataya at ang kalayaan na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Una po, sa pamamagitan ng pananampalataya na tumatayong matatag kay Kristo. Ayon po yun sa verse 1, through faith that stands firm in Christ. Tumatayong matatag kay Kristo. Pangalawa po, sa pamamagitan ng kalayaan kay Kristo ay gumagawa sa pag-ibig. Kumbaga, kalayaan kay Kristo gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun po yun sa verse 5. So ngayon po mga kapatid, unahin natin yung sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumatayong matatag kay Kristo. Isang kapansin-pansin po dito na dapat nating tingnan yung be strong and beware. Maging matatag at mag-ingat. So, merong pag-iingat, pero kailangang matatag ka. Ang tinutukoy natin, kung meron tayong freedom in Christ, kalayaan kay Kristo, dapat maging matatag tayo doon. Bakit po? Kailangang maging matatag. Kasi sa buhay Kristiyano, maraming obstacle, maraming umaatake. Particular dito sa Galacia, na mayroong mga bulaang guro na pinipilit ang mga taga-Galacia na bumalik muli sa dating paniniwala ng mga Judaism na nagtuturo dito. So ngayon, maliwanag po sa verse 1, ang sabi po, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't, tingnan po nyo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So, dinuktong ko doon yung maging maingat, maging malakas, maging matatag, at mag-ingat. Ibig sabihin po, kaya't manindigan kayong matatag sa kalayaang pinalaya na tayo ni Kristo. Manindigan.
Pag sinabi kasing manindigan, hindi to something lang na nakatayo lang. Kumbaga, talagang pangahawakan mo. Matibay yung panghahawak mo doon sa... Kasi pinalaya ka na ni Kristo eh. Kung ito nga mga taga-Galacia, ay ang sabi ng chapter 1 na tinalakay natin, bakit naman kay bilis ninyong iniwan? Ang bilis eh. Namamangha si Pablo, bakit kay bilis nilang iniwan? Ibig sabihin, nagkaroon sila ng problema doon sa paninindigan. So, kailangan po yun. Mag-ingat dahil may mga bula ang guro, may mga kaaway at mandaraya. At yun po ang totoo kahit sa panahon natin. Maraming nagtuturo na tila o lihis nga sa mga aral mula sa Biblia. At huwag ninyong hayaang matali muli ang inyong sariling pamatok ng pagkaalipin. Kapag pinalaya ka na, huwag mo nang balikan. Siguro, i-picture na natin yung dating buhay natin. Practical application. Ano ba ang buhay mo dati? Ang dami mong paniniwala. Minsan sa lugar namin, bakit dadayo pa doon ang katwiran ng ibang tao? Bakit kayo pumupunta pa sa lugar ang daming traffic, pumupunta pa sa isang malaking simbahan para doon sumamba? Meron naman nilampasang simbahan na meron naman din doon pwedeng sumamba. Yan naman ang katwiran ng iba. Pero ang gusto kong ipunto, tayo po, mga kapatid, ay hindi na dapat mataling muli. So, ang lahat ng pagtuturo, ito po, lahat ng pagtuturo, mga kapatid, na nagtataguyod ng sariling pagsisikap at pagsunod sa mga batas at tuntunin tulad nga po ng ritual at seremonya bilang paraan ng kaligtasan, ay pamatok po sa pagkaalipin. Noong Friday po, pagkahatid ko ng mga bata, diretso po ako sa amin para makadalaw din naman sa puntod ng aking tatay at mag-iiyak doon. Hindi po. Kumbaga, dumalaw kami doon, kaya lang minapansin ako doon yung mandadasal, magtitirik ng kandila, tapos magdadasal, pinagmamakaawa yung mga kaluluwa. Yung mga ritual po yun, seremonya eh. So, ikaw ba babalik pa? Naalala ko ang ate, Joey, tayo ga ibibili pa ng kandila. Kailangan ba tayo magtirik ng kandila? Ate, maliwanag naman. Ganun ba? Sige. Sabi ko, maliwanag naman. Mga kapatid, ang problema po, lalo ang nasa isip ni Pablo, ang batas ni Moises, doon sa Acts chapter 15, verse 10 to 11, ang senaryo dito, mayroon kasing mga Hudiyong nanampalataya kay Kristo, pero pinipilit na patuli pa rin, ma-circumcise sila. Ito po yung pagkabanggit sa verse 10 na Acts chapter 15. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos? Na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Datapwat, naniniwala tayo na tayo'y mga naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Gaya rin naman nila. At tinutukoy po, gaya ng mga Hudyo na naligtas din sa pamagitan ng pananalig. Then itong mga Gentiles na inabot ng biyaya ng Diyos, ay mayroong mga Hudyong tumayo na kailangang patuli pa rin sila. So yun po ang nangyari sa senaryong ito. Ngayon, pinalaya na tayo ni Kristo bilang mananampalataya mula sa alinmang gayong pamatok. Alam niyo, yung mga pamatok, mabigat ditong pamatok ay yung kasalanan at yung ating mga dating mga paniniwala na pinapapasan ng mga nangangasiwa sa relihiyon na hindi naman talaga dapat. Ay yun po ay pabigat, pamatok. Nangangahulugan po ito na pinalaya na tayo sa lahat ng uri ng pagkaalipin. Anumang bilip mo, paniniwala, especially yung kasalanan, paniniwala, tradisyon ng tao, alipin sa pagiging makasarili, lahat ng umaalipin sa atin before, napalaya na tayo. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 1 sa taga-Galacia, maging matatag kayo. Huwag na uling pasakop muli sa dating paniniwala. Ganon din sa atin. Iba-iba yung ating paniniwala. Maniwala kayo sa atin. Maniwala kayo sa akin. Bawat barangay, iba-iba po ang paniniwala. Tama? Bawat barangay, iba-iba po yung kanilang dinidiyos.
So mga kapatid, ang ibig sabihin, pag sinabing free, ay free. Malaya. Malaya ka na. Kaya nga, dapat tayong maging matatag at maging maingat, baka tayo ay madaya. Yun po ang yung problema eh. So, dapat kilalanin ng mga mananampalataya kay Kristo ang kanilang kalayaan at ito po ay pahalagahan. Pag sinabing pahalagahan, ay dapat tinitreasure mo ito, mas lalo kang lumalalim dito sa pagpapalaya na ginawa ni Kristo, relasyon sa Kanya, malalim na pagkakilala, at maging strong ka dito. At ilalakip natin yung mag-ingat. Kasi ang daming aral ngayon na mamaya babanggitin ko yung hindi na natin kailangan kung ano yung iglesia na naiba po ang aral. Mamaya, tayo ay may mga tunay na pamatok kay Kristo. Ginamit din ni Kristo kung itong mga Pariseo ay nagpapapasan sa mga tao that time na mismo kanilang sarili ay hindi magdala ng pamatok. Pero binanggit ni Christ doon sa Matthew 11:28-30, pasanin ninyo ang aking pamatok, magkaiba kaysa pamatok na pinapapasan ng mga Hudyo at yung mga eskriba at Pariseo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kakaiba po. Alam natin tayo noon ay litong-lito. Tayo lupaypay. Kung saan-saan tayo pumupunta, kung sino-sino ating hinahanap. Pag may nabalitaan, naghimala doon, takbuhan doon. Kahit ubod ng layo. So may istorya, naalala ko yung kwento noon sa Santo Cristo, hindi ko nakilala. May kwento yung pari yata noon, Kuya Arnold, di ba? Yung tumutulo na tumutulo daw, yung parang may tumutulo, yung pala mihos, papuntang tubig. Yun ang kwento na. Na-adapt ko no kami nag-Bible study doon. Nakwento lang. Meron daw hose na parang naghihimala yung hindi ko alam kung anong santo doon sa Santo Cristo eh. Yun na nakwento doon. Na yung pala mihos na nilagyan ng tubig. So, hindi ko na maalala kung yung Buddha kwento noon. Pero ganun po ang nangyari. At isa rin po sa kung nadinig ninyo yung patutuo ni dating pare na nakakilala pero nasalvage siya tayo na doon daw sa Bicol ay merong Virgin Mary na binutasan dito sa ulo tapos nilagyan ng asin. Naturalmente, pag natunaw ang asin, luluha dito. So marami na nagpuntahan ng tao. Pare po yung dating nagsabi noon. So yun po ay mga paniniwala na isang pagkabulag na masasabi natin na ito po ay isang pang-aalipin at ito ay nakalilito lang sa talagang kalagayan ng isang tao sa harapan ng Diyos. So inihayag ng Ama po dito ang mga nakakadarama ng kanilang pasanin, katulad ng pabigat ng mga Pariseo. Lalo na po yung bigat ng kanilang kasalanan. Kaya nga yung kanilang walang kapahingan yung kaluluwa. Kasi sa bigat ng kasalanan at lumapit sa Kanya, hinihimok ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya, yung handang makiisa sa Kanya sa mga taong mapagpakumbaba, maamong matuto kung ano ang dapat niyang ituro sa kanila. Si Christ po yung nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin kayong napapagal. Ang aking pamatok ay magaan lang at maamo. Maamo siya, mapagpakumbaba siya. So, si Kristo ang katotohanan at ang nagpalaya sa kanila o sa sino mang sasampalataya. At sa atin, ang nagpalaya talaga ay si Kristo dahil binigyan sila ng kapahingan sa pagpapalaya ni Kristo. Ngayon, yung katotohanan tungkol kay Kristo na siyang nag-aanyaya na lumapit sa Kanya na magkaroon ng kapahingahan sapagkat magaan ang Kanyang pamatok, siya po yung katotohanan na magpapalaya sa lahat ng mga kaluluwang pagod tila, lito, pagod na pagod, magkaroon ng kapahingahan. Ano po yung sinabi kanina doon sa John 8,
32. Binasa ng ating presider, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay, ano po? Magpapalaya sa inyo. Kay Kristo, yung salitang magpapalaya sa bawat taong sasampalataya sa Kanya, sa bawat makasalanan makakakilala sa Kanya, siya po ay papalayain, magkakaroon siya ng isang kapahingahan na ma-unload ang kanyang mga pabigat na pinapapasa ng mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi naman talaga batay sa katotohanan ni Kristo. So, mga kapatid, si Kristo ay naparito upang palayain ang mga tao. So, ano ang kalayaang binabanggit niya? Hindi kalayaang pampolitika, hindi kalayaang mula sa physical na pagkaalipin, kundi kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Binanggit doon sa 34 ng John 8. So mga kapatid, kasabay nito, binibigyan niya ng kalayaan mula sa pagkakasala at parusa. Alam natin, ang lahat ng tao ay nailagay na sa kaparusahan. Gaya ng inawit natin kanina. Di ba? Wala ng condemnation. Sa Romans chapter 8, na wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. So mga kapatid, mula sa hatol sa banal na kautusan ng Diyos, mula sa takot sa kamatayan, mula sa mga tanikala ng sanlibutan at walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, mula sa anumang pagkakatali na hadlang sa atin sa ganap na pagsunod kay Kristo at paglilingkod sa Diyos, lahat tayo pinalaya doon. Sa isang gawa lang ni Kristo na binanggit niya, it is finished, sa krus ng Kalbaryo, napalaya po tayong lahat na sumampalataya sa Kanya. So mga kapatid, ang maliwanag dito ay spiritual na kalayang ibinigay niya at ito po ay isang maluwalhating kalayaan. Sarap nating isipin, kaya ang hamon ni Pablo, maging matatag tayo sa kalayaang ito. At siyempre, nandun ang pag-iingat. Mga kapatid, paano ibinibigay ni Kristo ang kalayaang ito? Sa pamagitan ng kaalaman sa katotohanan. Ang isang tunay na disipulo, mga kapatid, ay nakikilala si Kristo na siyang katotohanan. Siya yung truth at ang katotohanan tungkol sa Kanya. Ang kaalaman pong ito, mga kapatid, katotohanan na ang tanging paraan para sa tunay na kalayaan. So mga kapatid, ang mga tao'y ginapos ng kasinungalingan ni Satanas at ng iba pang mga tao. Lalo na po sa mga kasinungalingan sa larangan ng mga paniniwala sa panahon natin. At alam natin, ay kabulagan sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, ginagawa ng dyablo. So mga kapatid, ang katotohanang nagpapalaya sa mga tao ay ang katotohanan lamang na si Kristo. Sino po si Kristo? Siya po yung truth. Siya po yung biyaya para sa atin at siya yung ibanghelyong kaligtasan. Kaya nga, mga kapatid, sa mga taong wala pa sa Panginoon, kung mayroon man dito, ang totoo, ikaw ay may mabigat na pamatok sa iyong buhay kung hindi mo kilala si Kristo. Ang dami mong pasanin sa buhay kung wala sa iyo si Kristo. Kaya challenge kita, ayon sa paanyaya ng Panginoon, kayong napapagal at nabibigatang luba, lumapit kayo sa akin at kay aking pagpapahingahin. Ang nagsalita po dito ay ang Panginoon. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan. Bibigyan ka ng kagaanan sa buhay. Makakalaya ka sa lahat ng umaalipin sa iyo. So mga kapatid, ang pinangako ng Panginoong Hesus, pahinga. Isang pahinga mula sa sariling pagsisikap na walang kabuluhang paghahanap sa dati nating paniniwala at mga pasanin ng isang makasalanang alam natin na walang pag-asa. Pagpapahingahin ka doon, papalayain ka doon. Kaya, challenge kita, kapatid,
Ang point natin, kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at huwag matitinag at mag-ingat upang hindi madaya. Bakit? Kailangan nating maging matatag. Dahil, pinaliwanag dito ni Pablo sa mga sunod na talata, kung talagang tatalikuran natin ang tumawag sa atin sa biyaya kay Kristo, anong sinabi doon sa verse 2 to 4? Ang magiging resulta nito, pagtalikod saan? Sa biyaya ni Kristo. Nabiyayaan na nga ng kaligtasan, tapos tatalikod pa. Anong sabi sa verse 2? Ang sabi ng verse 2, ayon kay Pablo, makinig kayo. Pansinin nyo yung panawagan ni Pablo sa kanila. Makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Kung ilalagay natin, tayo mananampalataya na, ang laking pakinabang na natin kasi nabiyayaan na tayo ng kaligtasan. Dito, ang dinidi ni Pablo sa kanila, dahil sila po ay ang bilis tinalikuran yung biyaya ng Diyos eh. Nililinaw ni Pablo, pagdating dito sa chapter 5, makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Kasi ito'y base sa kanilang kautusan. Kailangan sundin natin yung circumcision. At tingnan natin sa sunod na talata. Kapag sinabing hindi magiging pakinabang sa kanila si Kristo, walang pakinabang ang pagliligtas at pagpapalaya ni Kristo. Parang ganito, sinasabi mong Kristiyano ka tapos bumabalik ka ulit sa dating paniniwala. Parang winawalang saysay mo yung biyayang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung babalik ka sa dati mong paniniwala. Ito po ay pagbalik sa mga kautusan ni Moises. Ang resulta, hindi sila magkakaroon ng pakinabang ng bagong tipan. Wala silang pakinabang. Dinidiin po natin, walang matatamo na pakinabang kay Kristo o tulong mula sa Kanya. At ito ay pagtalikod sa biyayang na kay Kristo, kapalit ng pagkaalipin muli. Ang sabi ng verse 3, anong sabi ng verse 3? At muli kong pinatututuhanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kung babalik ka doon, kailangang sundin mo yung law. Sa atin, na tayong naligtas, baliktad naman. Kaya tayo sumusunod sa law dahil tayo ay mga ligtas na. Pero kung babalikan mo ang kautusan ni Moises para ikaw ay paboran ng Diyos at maligtas ka, mali po yun. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Gaya ng ating nabanggit, hindi ito magre-resulta ng pagpapala, kundi isang sumpa. Kung babalik doon. Binanggit yan sa Galatians chapter 3, verse 10 to 12. Alam natin mula sa una nating magulang, tayo po ay tinuring na makasalanan at tayo po ay mga sinumpa ng Diyos. Kumbaga napalaya na tayo doon sa pagkaalipin sa kasalanan bilang sinumpa ng Diyos, ay nanaisin mo bang bumalik doon kung ikaw ay patataling muli sa mga pamatok na yon? Ang sabi ng verse 4, ito ang matindi sa verse 4, na magiging resulta na talagang yung bumalik tayo sa dating pala. Sabi noon sa verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo. Yan po yung negative na result. Kapag iniwanan mo ang tumawag sa iyo, bumalik ka sa dating paniniwala, bakit po natin sinasabi? Marami pong Kristiyano ngayon nagsasabi, buti pa sa dating paniniwala, malaya akong gawin yung mga bisyo eh. At meron pong nangyayari doon. Pero hindi na natin usapin yun kung bakit siya bumalik doon. Ang tunay na mananampalataya, never na talagang bumalik. Pero dito, ang problema nila, bakit ini-encourage ni Pablo na maging matatag sila at huwag matitinag, maging maingat, kasi po minanggugulo.
mayroong nagtuturo na lihis talaga sa biyaya ng Diyos, lihis talaga sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi ng verse 4, si Kristo ay inilayo sa inyo. Kapag bumalik ka sa dating paniniwala, ito ay nangangahulugan na ang gayong mga tao ay nag-aalis ng kanilang sarili mula sa mabisang paggawa ni Kristo sa kanilang buhay. Tayo ngayon mga mananampalataya kay Kristo na nabiyayaan ng kaligtasan, patuloy na gumagawa sa buhay natin si Kristo sa kanyang Espiritu. Tinalikuran nila ang kaharian ng biyaya kung saan siya ay aktibo. Ipagpapalit pa ba natin sa ngayon na aktibo na si Christ sa buhay natin? Bakit? Kasama natin siya. At isang matindi dito, nahulog sa biyaya. Hindi sinasabi ni Pablo, gagawin ito ng mga tunay na mananampalataya. Yun ang gustong ipunto natin. Pero ang problema nga ng taga-Galacia, mayroong nanggugulo. Tandaan natin, ito ang pag-ingatan natin, kaya nga tayo ini-encourage na mas lumalim pa eh. Sa panahon natin, marami nanggugulong aral eh. Panahon nila, Judaism belief. Ginugulo sila. Hindi. Para makumpleto ang kaligtasan mo, ay kailangan magpatuloy ka. Sundin mo ang kautusan ni Kristo para makumpleto. O babanggain yung sinabi ni Christ, it is finished. Naganap na. Complete na po yun. So, ibig sabihin, mahuhulog ka sa biyaya ng Diyos. So, ang problema, mayroong nga pong nanggugulo. Si Pablo ay hindi nagtuturo dito o saan man na ang mga tunay na mananampalataya ay mawawala ng kanilang kaligtasan. Hindi po. Si Pablo po hindi nagtuturo kasi ang problema po ng taga-Galacia, maring magkaiba sa atin. Tayo naman patuloy nagpapatuloy sa pananampalataya pero maging maingat. Kailangan natin maging strong tayo sa ating faith. Pero para maging matatag yung ating faith, kailangan lumalim tayo sa pagkakilala sa Kanya. So mga kapatid, si Pablo nga po hindi nagtuturo dito na yung tunay na mananampalataya mawawala ng kaligtasan. Pero mayroong senaryo sa 1 John chapter 2 na kung sila ay talagang nananatili sa atin, tunay ngang kasama natin sila. Pero kung sila ay himiwalay, hindi talaga natin sila kasama. Sinabi yan ni John chapter 1 verse 9 at saka John chapter 2 verse 1. So mga kapatid, mali yung pagkabanggit ko. Doon sa John chapter 4 po, yun, John chapter 4. Tingnan nga po natin sandali. Ang binanggit ko po, ang tunay na mananampalataya, kung magkasalaman, ay lalaging lalapit sa Panginoon at hihingi ng tawad. 1 John chapter 1 verse 9 at saka 1 John chapter 2 verse 1. John chapter 4, tingnan po natin, sandali. Sandali lang po. Sorry. Yun po pala, 2:19. Anong sabi diyan? Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ngayon, pwede po yun eh. Sa kaso ng taga-Galacia, nadaya nga po sila kasi merong nanggugulo. So ang point natin mga kapatid, yung tunay na mananampalataya kay Kristo, iingatan siya ni Kristo bilang kanyang mga tupa at walang sino mang makakaagaw sa kanya. Pero dahil mayroong nandadaya, kaya maging maingat. Sino ba ang nagwiwigil sa pananampalataya mga kapatid?
yung mga mababaw pa ang tanim ng salita ng Diyos. Pwedeng madaya. Pangalawa po, ang binanggit ng verse 5, sa pamamagitan ng Espiritu at pananampalataya, nung sinabi po dito sa verse 5. Sabi po sa verse 5 ng ating teksto, sabi po ng verse 5, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya, naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Ito na po yung mananampalataya. Yung hope natin sa inaharap, nandun na. Sa pamamagitan ng pananampalataya o Espiritu at pananampalataya, meron po tayong pag-asa. Tayong mga tunay na mananampalataya kay Kristo, tayo'y tumatanggi sa daan ng batas at sariling pagsisikap na nagdadala sa pagkaalipin at kamatayan na hindi na dapat ito balikan. Kasi meron na tayong pag-asa, kailangan tayo'y manatiling matatag at huwag padadaya. Sabi po ni Leon Morris, ito ay tiyak tungkol sa pagkaalipin. Ang mga gurong Hudiyo ay nagbilang ng 613 command na dapat sundin sa kautusan ni Moises. Maging ang alalahanin nilang lahat ay isang pasanin. Hindi katakataka na tinukoy ni Pablo ang pagpapasakop sa kanilang lahat bilang pagpasok sa pagkaalipin. Yun po ang binabanggit. Ngayon, ang pananampalataya po mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa pananabik na pag-asa para sa huling katuparan ng mga pangako ng Diyos. So sa halip na ikaw ay bumalik sa pagkaalipin, manindigan ka sa pananampalataya mo kay Kristo, pinalaya ka ni Kristo, asahan mo yung pag-asa sa inaharap. At alam natin, ito po ay patungkol sa paghihintay sa inaharap na isang maluwalhating pag-asa na kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos. Kung ito ay in-inspired by the Holy Spirit, sa pamamagitan ni Kristo, siya'y nangako yung maluwalhating dadanasin ng mga mananampalataya. Ngayon, dahil mayroong nanggugulo, lalo na sa panahon natin, pag-ingatan natin. Kung ikaw ay pinalaya ni Kristo, maging matatag ka doon. At ilakip mo yung pagiging maingat. Ang pinupunto natin, ang dapat na maging mithiin ay makarating sa hinaharap na kaluwalhatian na nangako o sa pangako ng Diyos. So mga kapatid, gusto kong i-challenge po ang bawat isa. Batay sa sinabi po ni Pablo, inuulit ko po, tayo po mga mananampalataya. Ano man ang kalagayan ng iyong relasyon ngayon sa Diyos, kung ito man ay parang pagiwang-giwang, huwag kang manatili doon. Bubalik ka kung saan ka mapapalakas. Wala tayong ibang babalikan kundi ang Scripture. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos upang tayo po'y maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong malinlang, mga kapatid, ng mga maling aral, lalo na po sa panahon ninyo. Hindi ko na kailangang banggitin po ang grupo na napakalaki. Nagtuturo po sila at ito po i-proven kasi yung kakilala ko po doon dumadalo, pinabasa niya sa akin ng artikel. Ano pong artikel? Huwag na daw pong pag-aralan ang kay Noah. Yun daw ay nangyari na. Pero hindi po pwede kasi quotation po sa Bagong Tipan ni Peter. Hindi na raw dapat pag-aralan. Alin pa ang binanggit doon sa article na nabasa ko? Yung kay Jonas. Hindi na raw dapat ituro yan. Ang laki pong gawain yan. Hindi ko kailangang banggitin sa inyo. Unfair naman sa kanila. Pero ang binabanggit ko ito para maging aware tayo. Imagine, hindi na kailangan pag-aralan si Jonah. Bakit po? Hindi na raw nangyari na yun eh. Ay quotation ni Christ. Anong quotation ni Christ? Di ba? Mamamatay sa after 3 days ay mabay, parang kinowa din. Ang isang mabigat po, ang hayop daw, animal, ay mayroong soul. Ang laki pong gawin. Ang laking pong gawaan na yon. Ang isang matindi doon,
Ang God daw po ay mayroong gender. God the Father. Kaya maging matatag tayo at maging maingat na hindi tayo madaya. Kaya kailangan po nating lumalim. Naalala nyo yung ating nakaraang preaching sa Philippians chapter 2. Work out your own salvation. Kahit kanina ang preaching. Di ba? Nag-aakala na akala mo, okay, yung pala, may danger na, papunta na sa ano. Blasphemy, di ba? Akala nga, okay na. Apostasy, sorry. Apostasy. Hindi yata nakinig si pastor. Okay. Mga kapatid, ito sinasabi na. Sabi ni Pablo, sa mga taga-Galasa, iba yung case nila, pero sa panahon natin, ang daming ligaw na aral. Lalo na po sa mga kabataan, salamat nga po, mayroong youth na ganun eh. Huwag ibigin ang mundo, di ba mga kabataan o umatin? Pag uwi ninyo, anong pipiliin ninyo? Mundo ba o ano? Ang God. Pangalawa po mga kapatid, sa pamamagitan ng kalayaan kay Kristo ay gumagawa sa pag-ibig. So pinalaya na tayo ni Kristo, kailangan nating maging matatag. At wag na nating babalikan yung dating paniniwala natin na para tayo maalipin. Ang sabi ni Pablo, mahuhulog tayo sa biyaya, malalayo tayo kay Kristo, at ang matindi doon, magiging mabigat na pamatok ang iyong babalikan. Walang pakinabang ka sa bagong tipan kay Kristo. Pero ngayon, dahil ikaw ay pinalaya na ni Kristo, ikaw ay na kay Kristo na ngayon, free ka na, malaya ka na. Pero binanggit dito, sa kanila natin talakay, wag namang abusuhin yung kalayaan para masunod yung ang gawa ng laman. Sa kanila natin daanan yon. Pero mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Sa pamamagitan ng kalayaan kay Kristo ay gumagawa sa pag-ibig. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith working through love. So, gaya ng ating sinabi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nagkaroon na tayo ng kalayaan. So, ngayon mga kapatid, ang kalayaang ito sa pamamagitan ng pananampalataya dapat gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang parehong pananampalataya at batas ay totoo sa anumang panlabas na seremonya. Totoo po yun sa panlabas na seremonya. Ngunit alam natin na walang magagawa ang isang tao na magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung ganun ang ating paniniwala. Ibinibilang ng Diyos ang matuwid na tao na iniligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya. But yung pananampalatayang yon dapat magbunga. Paano natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pag-ibig, love. Pagkatapos niyang iligtas sila'y lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at magiging masunurin sa utos ni Kristo. Ano yung utos ni Kristo? Na mag-ibigan sa isa't isa. Iniligtas ka na ng Diyos, may command siya, gaya ng utos noon na mag-ibigan kayo sa isa't isa, dapat nating gawin yon, sundin yon. So mga kapatid, ano ang posibleng kabutihan na may dudulot sa atin na pagsunod sa anumang mga tuntunin o seremonya kung hindi tayo nagtitiwala o nagmamahal kay Kristo? Wala. So ang point natin, ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ay hindi lamang isang mahalagang bagay sa marami o sa bawat pananampalataya. Napakahalaga po nito. So ngayon, pinag-uusapan natin pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So alam natin, yung faith natin, gift na yan ng Diyos, pero kailangang magbunga yan ng mabuting gawa. Ano ba mabuting gawa? Nauulit-ulit lang dito sa pulpito, yung mabuting gawa. Alam natin yan. Pag pinag-usapan ng kabanalan, may nakapaloob doon. Ano yung kabanalan? Nasa kaninang umaga, yung fruit of the Holy Spirit. Ang unang-unang
By the way, singular nga ang ginamit doon eh. Love lang. So ang love, magpo-produce ng kabaitan, kapayapaan, self-control, ganon. So, pinalaya tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Then, may kalayaan tayong gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yun ang dapat nating ipakita. So, ano man yung bagay na gagawin natin ngayon, dapat nandun po yung love. Ano bang bagay na mga pagtutuwid ng salita ng Diyos, dapat kalakip doon ang pag-ibig. So mga kapatid, napakabuti ng Diyos na patuloy nating nakikita ang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa, na alam natin siya ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, na nakikita yung gawang pag-ibig sa bawat isa sa ating mga kapatid. So pangalawa, makikita natin dyan, yung faith nagpo-produce nga ng pagsunod din, aside doon sa ang faith ay nagbubunga ng gawang pag-ibig. So yung faith produces obedience. Ang tunay na pananampalataya ay may papakita lamang sa pamamagitan ng pagsunod. Ang daming tao nagsasabing may faith pero walang pagsunod. Pastor, ako naman din po ay nananampalataya. Ako po ay naniniwala sa Diyos. Ako ay naniniwala sa 3 persona. Ako po naman nananalangin din. Ako rin naman po ay sumasamba din paminsan-minsan. Ako naman po ay talagang mapanalanginin at talagang nagbabasa rin ng Biblia. Pero ang tanong, yung pagiging obedience, pagiging masunurin sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin na, gaya na sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay ano? Patay. Ang isang terminong ginamit ay baog. Sa ibang salin, baog. So kailangan buhay na pananampalataya. Ano yung buhay? Kailangan sumunod ka. Gaya ng sinasabi ko, kapag nabasa mo sa Biblia, kung ano yung sinasabi ng Biblia, dapat mong sundin na yun. Kung ano yung pinag-uutos mula sa salita ng Diyos. Isang magandang halimbawa po dyan ay si Noah. Si Noah po, nung sabihin, gumawa ka ng malaking daong. Ang daong na yun, hindi something lang na, na parang isang lang, nakakasya yung Tandaan natin, ilan na nagkasya doon? Napakarami, hindi na natin mabilang. At napakahirap ang detalyadong sinabi sa kanya ng Diyos. May mga sukat, tamang sukat. Ang sabi ng ibang mga commentator, habang gumagawa doon, nangangaral pa si Noah. My point is, yung kuma ng Diyos, gumawa ka ng daong. Ano ang naging bertud ng kanyang paggawa ng daong? Naligtas ang kanyang pamilya at yung mga pares na mga hayop. Dahil siya po ay sumunod. So naisip ba natin ang mga alalahanin at tanong ni Noah nang sabihin sa kanya ng Diyos, gumawa ka ng arko, gumawa ka ng daong, malaking daong. Pero makita natin, walang pag-aalinlangan na si Noah ay sumunod. Talagang nabanggit sa Biblia, kaya yung nagtuturo na hindi na kailangan, hindi pwede. Hindi pwede. Quotation sa ni Pedro, kinot si Noah, hindi pwedeng hindi na pag-aaralan nito. Ang ganda ng example kahit sa Hebrew So nakakalungkot po, ang laki ng gawain na yon. Pero hindi na raw kailangang pag-aralan. Ay samantala ito, ginagamit nga ngayong example na si Noah ay sumunod talaga sa Panginoon. Ginawa ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya ng Panginoon. Genesis 7, chapter 7, verse 5. So, isa pang magandang halimbawa na makikita natin. Una, pinakita ni Noah yung tunay na pananampalataya na hayag sa kanya sa pamagitan ng masunuring gumagawang may pag-ibig. Kung hindi niya mahal ang Diyos, hindi niya susundin. Ganon din sa atin. Ano yung command sa atin? Yung 1-4 na moral law. Ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip ang Panginoon mong Diyos. 1-4 po yun ng moral law. Then yung 5-10 ay patungkol sa love your neighbor as yourself.
kumanyon. Pero laging ginagamit ng Panginoon yung love. Pero hindi lang puro pag-ibig. Pag sinabing love at mayroong pagtutuwid, kailangan gawin mo yun na may pag-ibig. So ngayon mga kapatid, kung tayo'y tunay na nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, mga pangako, lubusin natin siyang sundin. Sumunod tayo sa Diyos. Isa pang magandang halimbawa na gusto ko ipakita, hindi lang si Noah, si Abraham. Pasin niyo si Abraham. Nakalimutan ko na lang yung kung ilang miles ang layo. Pero 3 days eh. 3 days eh. Isipin ninyo, kaisa-isang anak, nangako ang Diyos, na sa anak mo, pinangako ang maraming lahi. That time daw, medyo malaki na si Isaac. Parang nagtanong pa si Isaac, nasan po ang panghandog? My point is, yung faith ni Noah, nagbunga ng pagsunod. Bakit po? Imagine 3 days na paglalakbay, hindi ka ba mag-iisip no? Karga-karga ng, ano bang tawag doon sa hayop na yon na asno, di ba? Nakasakay siya doon, pati yung mga panggatong. Hindi ka ba mag-iisip, tika muna, anak ko ito eh. Ito yung iaalay eh. 3 days na paglalakbay. Di ba dapat aatras siya? Ang gusto kong idiin, dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod sa Diyos. Hindi nagbago ang kanyang isip. Kahit nung sasaksakin na, talagang desidido siya eh. Pero napatunayan ng Diyos yung kanyang pagiging obedience. So mga kapatid, ang gusto kong sabihin, patunayan natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sa halimbawa, si Saul, di ba? Si Saul, inutusan siya ng Diyos, pero sumunod siya. Sumunod ba siya? Sumunod naman, kaya lang, hindi totally na sumunod. Hindi niya buong sinunod ang Diyos. Pero ang sabi niya, mas mainam ang pagsunod kaysa manghandog. Bakit? Ang rason niya, kung bakit siya pumayag na itira yung mga hayop para ialay sa Diyos, tama naman. Pero hindi yun ang pinag-uutos. Ang sabi ng Diyos, i-wipe out mo lahat. Walang ititira. Nagtira siya. Kaya pagdating nung kumprontahin siya ni Nathan, propeta Nathan, tama? Samuel, sorry, iba pala yun, kay David yun, si Nathan. Si Samuel, anong sabi? Mas mainam ang pagsunod kaysa handog. So mga kapatid, gusto kong tingnan natin, itong sinabi ni Pablo sa taga-Galacia, maliwanag na dinidin sa taga-Galacia na pinalaya na kayo ni Kristo. Pero ang challenge niya, maging matatag kayo at wag nang bumalik sa dating paniniwala. Dahil kung gagawin yon, kahit sa atin, babalik naman tayo sa mabigat na pamato. Hindi na natin kailangan piliin yon. At bilang pinalaya tayo ni Kristo, kaya ng ating pinag-usapan ngayon na dapat yung kalayaan kay Kristo ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya natin magbunga ng pag-ibig kung paano natin ito ipapakita sa iba. So, ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang point muna natin, ang pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod sa buhay, pananampalataya at gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung faith, dapat nagbubunga ito ng pagsunod na gumagawa sa pamamagitan ng love. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, pinalaya na tayo ni Kristo, ulitin ko. I-treasure natin yon, pagyamanin natin yon, maging matatag tayo sa pananampalataya at maging aware po tayo. Pag sinabing maging aware, kumusta ba yung ating status sa relasyon sa Diyos? Ang daming nanggugulo dito sa mundo. Ang daming mandaraya. Ang daming scammer. Hindi na scammer sa mga panluloko pagdating sa pera. Kahit yung paniniwala, may nang i-scam.
So mga kapatid, bilang mananampalataya, naway samahan tayo ng Diyos mula sa Kanyang biyaya na patuloy tayong magbunga sa ating pananampalataya. Pagsunod, magbunga ng mga gawang mabuti na nandoon yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga kapatid, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat yun ang utos ng Diyos. Sabi po ni Thomas Campis, ang agarang pagsunod ay ang tanging uri ng pagsunod na mayroon. Ang naantalang pagsunod ay pagsuway. Ang sino mang nagsisikap na umatras sa pagsunod ay umalis sa biyaya. Ay grabe ang sinabi niya. Yung palang umatras sa pagsunod, umatras ka sa biyaya. Umalis ka sa biyaya. So, agarang pagsunod dapat bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. So ngayon mga kapatid, i-evaluate natin yung ating sarili ngayon. Kumusta tayo sa harapan ng Diyos? Ano ang tayo natin? Tayo ba ay matatag sa harapan ng Diyos? Tayo ba ay nananatiling nangahawak sa katotohanan na tayo pinalaya na ni Kristo? Pag-isipan po natin yon. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating status sa harapan ng Diyos. Mas lalo tayo magsikap mula sa biyaya at habag ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Diyos. Kung yun ngang malaking gawain na yun, iba na ang takbo ng pagtuturo. Ang daming mga taong nalilinlang. Alam natin yan. Maraming tao o maraming mga nagtuturo ngayon na list talaga sa katotohanan. Pero ngayon, di man tayo perpekto bilang iglesia, di man tayo perpekto bilang individual na mananampalataya. Pero magsikhay tayo, magpatuloy tayo na mas lalong lumalim tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Patuloy nating ipakita ang bunga ng ating pananampalataya na may pag-ibig. So kung ano man ang gagawin natin sa kapwa, na nandun dapat ang pagmamahal. Nandun dapat ang pagmamahalan sa isa't isa. So mga kapatid, samahan tayo ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri at kalawalatian. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bahaging aming tinalakay na nililinaw ni Pablo na ang bawat mananampalataya ay alam namin, kami po ay pinalaya na sa ginawa ni Kristo, sa gawang pagtubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo lang po ninyo kami na kami ay maging matatag at patuloy kaming mag-ingat din sa aming panahon. Hindi nangangahulugan na kami ay isang matibay ng mananampalataya. Hindi nangangahulugan na kami ay malakas, hindi nangangahulugan na kami ay faithful sa lahat ng aming ginagawa. Alam namin mayroong kaaway na pwedeng kami ay dayain. Kaya Ama, tulungan niyo po kami at samahan kami sa aming lakbayin ng pananampalataya, na aming pananampalataya ay patuloy na magbunga, na gagawin namin ang mga bungang ito ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng gawa ng pag-ibig, na mayroong pag-ibig. Kaya Panginoon, salamat po sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.